Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for tonight's video nga pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. And simulan po natin dito sa napakatibay na pruweba laban po dito sa kampo ni Daryl Yap. So ito po ay pinost ni Daryl Yap, and sa comment section nga po mga Kadabarkads, mababasa natin dito na may nagtatanong. Sabi niya, direct, just curious po, did you consult with the trio before writing the script, if only to eliminate any doubt of bias? And ang sagot po dito ni direct ay I did not. Sorry. So, ibig sabihin, hindi niya daw po ginawang kumonsulta sa trio or kay Bossing or kay Tito Soto. Ayan napakalinaw ng sinabi po dito ni Daryl Yap, and syempre sa katanungan po ng isang netizen na nag-comment sa kanyang post. Tapos, pinagpipilitan pa din until now ng abogado po nila na meron daw silang pinadalang script. At ang matindi pa doon mga Kadabarkads, meron daw po silang resibo. Alam nyo kung pwede lang mga Kadabarkads sumagot si Bossing Vic Soto sa binabato po ng kalaban nila, siguradong masusupalpal ito na walang pinadala. Bakit nila pinagpipilitan yung ganitong bagay? 'Di ba? Gayong hindi naman ito totoo. Para saan? Bakit hindi na lang aminin na hindi talaga sila kumonsulta sa Tito Vic and Joey bago nila ilabas itong teaser or gawin itong movie? So, hindi lamang po ito ang mga screenshot na magpapatunay mga Kadabarkads na hindi kumonsulta itong kampo ni Daryl Yap. Ilan lamang po ito? Isa lamang to mga Kadabarkads, at marami pa po yan. Mismong si Daryl Yap ang nagsabing hindi sila kumonsulta sa Tito Vic and Joey. Samantalang isang buhay na saksi po ang sinupalpal itong direktor, kasi sabi po dito ni Sars Emmanuel, nag-comment siya sa post ni Daryl Yap. Sabi niya, at sino ang nag-relay ng story sa direktor? Di ba patay na yung tao? Siya lang ang may alam ng totoo. Saan nila kinuha yung story? Tapos, sinagot naman ito ni Daryl Yap. Sabi niya, napaka-convenient kasi dito kay Sarcy Emmanuel. Napatay na ang pinag-uusapan, gigimik yun o totoo. May nagawa ka ba? Bakit? Close ba kayo ni Pepsi? Nung namatay siya, tsaka kayo sumikat. Huwag mo kong palalabasing sinungaling. So, nagbanta po, Huwag daw palalabasing siya ay sinungaling. Samantalang si Sarcy Emmanuel po, ay close din ata to kay Pepsi Paloma, katulad po ni Coca Nicolas. So, hindi lang po si Sarcy Emmanuel ang nagugulat sa mga script ng movie po nitong si Daryl Yap, dahil maging yung kadugo po ni Pepsi Paloma ay tutol. Tutol po siya dito po sa pelikula ni Daryl Yap na ang dami daw pong binago. Sana nagtanong daw muna bago gawin yung movie kasi hindi po accurate. Samantalang si Ai Segura naman po ay nagbigay din ng komento dito po sa pagsasampa ng reklamo ni Bossing Vic Soto dito po sa direktor na si Daryl Yap. Sa interview kasi, tinanong po itong si Ai Segura kung sang-ayon ba siya sa 19 counts ng cyber libel na sinampa po ni Bossing Vic Soto. At alam niyo po ba ang kanyang sagot? Sang-ayon siya. Tama lang daw yung ginawa po nitong si Bossing Vic Soto para syempre madepensahan at maidepend ang kanyang sarili. So talagang itong si Ai Segura, simulat sa pool, suportado niya po ang mga Dabarkads, lalo na po ang TBJ, and maging itong tatay-tatayan niya na si Bossing Vic Soto.
So, ganito naman po mga kadabarkads natin one for all for one. Ang laban po ng isa ay laban po ng lahat. Kaya kung inyo mapapansin, kahit si Bossing Vic Soto lamang po yung naghain po ng reklamo, sila Boss Joey, sila Tito Sen, nasa likod lamang po yan ni Bossing Vic Soto. And kakapasok nga lamang po mga kadabarkads, nagkaroon po ng bagong interview ito nga si Bossing Vic Soto dito po sa mga media, sa ABS-CBN, sa TV5. So inilabas po yan kanina lamang. So ito po ay naganap dito po sa inatindan po ni Bossing Vic Soto para po sa ini-endorso niya na brand, which is itong Santi. So kinukulit po si Bossing Vic Soto ng mga media doon, pero syempre alam po ni Bossing Vic Soto yung umiiral po na order kaya hindi po siya pwedeng magsalita. So mas mainam na siguro yun mga kadabarkads, no, para nang sa ganon ay tahimik po sa social media etong kaso or etong issue na kinakaharap ni Bossing Vic. And napansin ko nga po kay Bossing Vic Soto na hindi po siya stress, no? Parang masiyahin po siya sa kabila po ng ganitong issue na kinakaharap niya. And tinanong nga po doon si Bossing Vic Soto kung ano po ang masasabi dito ni Boss Joey and syempre ni Tito Sen. And sabi nga po ni Bossing Vic Soto na suportado, all out support daw si Boss Joey and Tito Soto sa labang ito. So may nagtanong po doon kay Bossing Vic Soto kung maayos daw ang problemang ito, pero sabi po ni Bossing Vic Soto, sorry I can't discuss, no? Kasi may kaugnayan po kasi yun sa case na kinakaharap po nila ngayon, ano? Kaya di po siya pwedeng maglabas ng any statement, any information na may kaugnayan po doon. Sabi nga po dito, Vic Soto cannot discuss details about the cyber libel complaints he filed against Daryl Yap because of the gag order the court has issued. He say he is unfazed because I have a clean conscience. So yan po, no, malinis daw yung kanyang konsensya mga kadabarkads, kaya hindi siya natatakot. So, hindi po natin makikitaan po ng takot, ng kaba, ng stress si Bossing Vic Soto dito po sa interviewing to ngayong araw yan. Kasi ganito po talaga pag malinis ang ating konsensya, pag tayo po ay inosente. Hindi tayo nagpapakaisip ng mga bagay na makaka-stress sa atin. Lalo't alam naman natin sa ating sarili kung ano ang katotohanan at kung ano ang totoong nangyari. 'Di ba? Kaya po ganyan ang itsura ni Bossing Vic Soto, ganyan yung impact sa kanya, no, parang wala siyang iniisip kasi alam niya na wala talagang nangyari. Alam niya po na siya ay inosente, 'di ba? Kaya kung mapapansin po ng kalaban yung aurahan po ni Bossing Vic Soto, paniguradong baka mainis pa po sila. Dahil hindi apektado ang isang Bossing Vic Soto sa kalagitnaan po ng isyong kinakaharap nila ngayon. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.